Kahit naglagay ka ng lagay ng tubig, pero kung merong butas dito sa loob ng baso, hindi mapupuno ang baso. Panay umpisa sa pag-iipon, pero hindi naman talaga natatapos. Videos that will make you wealthy and debt-free. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear the unbearable sorrow, to run where the brave dare not to go. This is my quest to follow the star. Bang! Hindi pala my way to. Impossible dream. Next naman, grabe mga friendship. Gusto mo bang ma-achieve ang inyong financial dreams bago ikaw ay mag-50? Kung gusto nyo malaman, you got to watch this video. Hi there, this is Chen Kitan, your pambansang wealth coach. Sa video na ito, pag-uusapan po natin kung paano ko na-reach ang financial dreams ko bago ako mag-50. Kung nagawa ko, kaya mo rin gawin yan. Bago ko i-reveal sa inyo, ikukwento ko lang muna sa inyo. Siyempre, lahat po naman tayo ay may mga pangarap. May mga pangarap na magkaroon ng sariling sasakyan, bahay, or let's say, ari-arian. Pero let me tell you the sequence first on paano ko na pag-ipunan yung mga pangarap ko sa bahay. Definitely, ang unang pangarap ko talaga ay magkaroon ng sariling sasakyan. Mahirap talaga, especially here in Metro Manila, na wala kang sariling sasakyan. I was able to purchase my car before I was in the age of 30. 20 plus, nakabili na ako ng sasakyan. And FYI, I bought my car in cash. That's number one. And number two, I was able to buy my 2 condominium units before the age of 30. I think 30 or 30 plus. Basta, within that age range. Nabili ko po siya at 30 plus. And then after that, my third property, my fourth property, my fifth property, sixth property, and so forth and so on. In other words, bago pa mag-50, lahat ng pinangarap ko, by the grace of God, natupad ko na. So I would like to share with you in this episode kung paano ko nagawa yan, and I hope na makakatulong din po sa inyo. Paano ko nagawa lahat yan? Because of what my parent taught me when I was young. Ano pong tinuro po sa amin? Number one, ay kailangan talaga matutong mag-ipon at mag-budget. That's the first thing. Walang shortcut po talaga. Pwede ba talagang kita na lang kami ng kita para hindi na kami mag-ipon at mag-budget? Nako, sabihin ko sa iyo, the more you make, the more you spend. Kaya kailangan, kung gusto mo mapuno tong baso, ang solusyon, hindi lagay lang ng lagay ng tubig, di ba? Kahit naglagay ka ng lagay ng tubig, pero kung merong butas dito sa loob ng baso, hindi mapupuno ang baso. Do you agree? Kaya nga, it's very important for us to learn the importance of budgeting and saving money. But the reality is this. Ito yung reality. Kailangan mong magsakripisyo. Sakripisyo talaga, there were days na talagang gusto ko talaga na kumain, pero hindi ako makain sa labas. Bakit po? Kasi may pinaglalaanan akong pera para pambili ko ng sasakyan. May mga bagay ako na gusto kong bilhin, kahit gustong gusto kong bilhin, pero hindi ko kayang bilhin dahil may pinaglalaanan akong pera para makabili ng sasakyan. Number two, kailangan din ng disiplina. When you say disiplina, you got to be disciplined. Diba? You got to be disciplined talaga na kailangan ipaprioritize mo talaga ang pag-iipon. Bakit? Pag wala kang disiplina, wala kang consistency, tatamarin ka. Maniwala ka. Ito lang atin-atin lang to. Sino po sa atin panay umpisa sa pag-iipon pero hindi naman talaga natatapos? Type guilty in the comment section. Kaya nga, you got to be disciplined. You got to sacrifice. Number three, third thing that I did para ma-reach ko talagang financial goal ko, I learned on how to invest my hard-earned money. Yan ang pangatlo na ginawa ko talaga. And I really thank God na talagang natuto po ako mag-invest. And one of the best investment that really helped me to acquire more properties is because of the properties that I purchased. Just to give you an idea, ano po nangyari? I was able to purchase 2 condominium units as I mentioned when I was in my 30s. And then, yung 2 condominium units po namin, napaupahan ko po ng 10 years. So in other words, in 10 years time, kung ano po yung rental income, nabawi ko na po yung presyo. Kung ano, kasi I was earning 10% interest per annum, 10% times 10. So 100%, nabawi ko na yung principal. Pagkatapos nung nabenta ko pa yung condo, dumoble pa yung pera ko.
Nagets nyo? In other words, natirahan ko pa yun ha. Natirahan ko pa yung condominium unit ko. So because of the money na nagdoble, ano ginawa ko? Bumili ulit ako ng property. Nung bumili ako ulit ng property, ano pong nangyari? Tumaas ulit ang presyo ng property. Tapos ano nangyari? Binenta ko muli. Tapos yan, dumami ulit ang pera ko. Ano ginawa ko ulit? Bumili ulit ako ng mga properties. So nakikita nyo po ang sequence. Pero saan po ito lahat ay nag-umpisa? Nag-umpisa akong mag-ipon. O, di ba? Nag-ipon ako sa maliit. May disiplina ako. May sakripisyo po ako. Nung nagkaroon ako ng pera, enough money, nag-down na ako, bumili na ako, tapos napaupahan ko, nabenta ko. Pag nabenta ko, bumili ulit, tapos nabenta ko, bumili ulit. So, paulit-ulit lang. In other words, repeat the cycle. Kaya nga para sa mga taong nangangarap, pero wala pa rin ipon ngayon. Alam na des! Nako! Mag-start na kayo mag-ipon sa 60,000 ipon challenge. O, ito na. Start lang kayo sa 20. Shade-shadean niyo yan. Sulat nyo para sa lupa nyo, sa bahay na gusto, sa kondo. Lalagay mo lang barya dito at lalagay mo yung perang papel dito. Pag nabuo mo yan, may 60,000 ka na. Kaya mga friendship, ano pang hinihintay nyo? Start from humble beginnings. Create the discipline, sacrifice, consistent in saving. Darating ang panahon, makakamit mo rin ang pangarap mo. Kung nagustuhan mo tong episode na ito mga friendship, ayan ha, nireveal ko na sa inyo on how I was able to reach my financial dreams before 50. Kaya nga, kung isang undergraduate na katulad ko, na kamit ko yung pangarap ko, kaya mo rin maabot yan. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-ipon ka na. This is Chinkitan saying, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman.